nang sirain ng panloloko ng asawa ko ang aming pagsasama. Biglang dumating ang asawang kabit niya sa harapan ko. Sabi niya, mayroon akong imperyo sa real estate na nakakahalaga ng $300 milyong. Pumayag ka. At magpapakasal tayo sa Huwes bukas ng alas 9 ng umaga. Inabot lang 4 na segundo bago ako sumagot. Sinadya ko kasing piliin ang upuan malapit sa bintana sa isang tahimik na cafe sa BGC. Nakapesto ako sa sulok. May malinaw akong view sa buong kwarto habang nakatago ako sa likod ng isang malaking halaman. Ang kape ko. Isang oras ng malamig. Hindi ko man lang ginalaw simula nang makita kong pumasok ang asawa kong si Jericho. Nandun siya sa kabilang table. Tumatawa sa sinasabi ng babaeng kaharap niya. Ang pangalan niya ay Daniela Soriano. Pakakita ko pa lang. Alam ko na kung sino siya. Nakasuot ng dress na malamang. Mas mahal pa sa buwan ng upa ko sa Tondo. Siya ang asawa ni Nicolas Soriano. Ang founder at CEO ng Soriano Development Group, isa sa pinakamalaking real estate firm sa bansa. Kilalang lahat sa corporate world ang pangalang yan. Inabot ni Jericho ang buhok ni Daniela at maingat na inipid ito sa likod ng kanyang tainga. Ganyan din ang ginagawa niya sa akin dati. Nung naniniwala pa akong mahal niya ako, hindi na ako umiyak. 3 linggo ko na kasing ginagawa yon at ubos na ako. Sa edad na 20 siyam. Sanay na ako sa stress. 6 na taon akong forensic accountant sa isang audit firm. Magaling akong mahanap ngang butas sa pera na hindi nakikita ng iba. Mabusisi ako at mahirap lokohin maliban na lang, siyempre, sa sarili kong asawa. 2 buwan na ang nakakalipas. Umuving na mumutla. Si Jericho. Kesyo babagsak na ro ang malit niyang consulting firm. May kaso ro siyang haharapin at maubos ang pera niya. Naupo siya sa kusina, hawak ang ulo, at nagmakaawa na pumirma ako sa isang waiver ng conjugal properties. Para raw mahiwalay ang assets ko, kung sakaling mabangkarote siya, hindi madadamay ang pinahirapan ko. Standard practice lang daw yun na ginawa ng abogado niyang kaibigan. Pumirma ako dahil naktiwala ako. Asawa ko siya At wala siyang binigay na rason nun para pagdudahan ko siya. Pero ang pinirmahan ko pala ang pag-give up sa lahat ng karapatan ko sa joint account namin. At sa bahay. Bahay na pinundaran ko ng 3 milyong piso bago pa man kami ikasal. Nang hapong din iyon, nag-file siya NEG annulment. Biglang may naglapag ang isang basong tubig sa tablet ko. Napatingin ako. Isang matangkat na lalaki ang walang sabi-sabing umupo sa kaharap kong silya. May awtoridad ang dating niya. Tipong sanay siyang pagmamay-ari ang anumang kwartong papasukan niya. 40 minuto mo na silang pinapanot? Mahinang sabi niya, private investigator ka o asawa niya. Malapit ng maging ex-wife. Sagot ko. At ikaw si Nicolas Soriano. Nilapag niya ang isang makapal na brown envelope sa mesa. Ang malapit na niyang maging ex-husband. Tinitigan ko siya, tinuro niya ang envelope. Sa 3 pahina. Sabi niya, binuksan ko. Isa itong wire transfer confirmation. 17 milyong piso ang inilipat mula sa account ng Soriano Development papunta sa isang shell company na tinatawag na Axis Horizon Consulting. 6 na linggo na ang nakakalipas. Ang pumirma, si Daniela. Ipagpatuloy mo. Sabi ni Nicolas. Sa 7 pahina.
nakapangalan ang rehistro ng Axis Horizon. Ang pangalan Jericho Carter. Ang asawa ko. Parang umikot ang paningin ko. Napahawak ako sa mesa para pakalmahin ang sarili ko. Gaano na katagal, tanong ko. Ayon sa nakuha ko. 14 na buwan. Malamig na sagot ni Nicholas. Tono 1 taong lampas na sa gulat at naging manhit na. Kumukuha siyang pera sa mga vendor accounts ng kumpanya ko papunta sa cell company na yan. Ang asawa mo ang nagpa-process at ibinabalik ng paunti-unti para hindi makahalata ang bangko? Last month lang, 30 milyong piso ang nilipat nila. Tumingin ulit ako sa direksyon nila. Nakangiti ulit si Jericho. Hinahawakan ni Daniela ang braso niya. Bakit mo sinasabi sa akin to, tanong ko. Tinitigan ako ni Nicholas nang matagal bago sumagot. Dahil nakapangalan pa rin si Daniela sa 2 account ng kumpanya at hindi ko siya matatanggal ng walang board approval. Kailangan ng isang qualified na financial officer para mag-certify noon ang kasalukuyang CFO ko. Pinsan niya. Wala akong mapagkatiwalaan sa loop ngayon. Bahagya siyang lumapit. Kailangan kong tulad mo, may forensic accounting background, audit experience, at walang koneksyon kay Daniela. Kailangan kitang pumasok, i-trace lahat ng nakaw na pera, at gumawa ng solidong dokumento para sa korte at sabir. At kailangan, dagdag niya, may legal na karapatan ka sa loob ng kumpanya. Legal na karapatan. Pag-ulit ko. Malaya ka na sa mata ng batas. Na-file na ang papeles ninyo noong 1 linggo at inumpisahan ko na rin ang legal separation namin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko kung magpapakasal tayo sa huwes. Sa papel, magiging asawa kita. Sa ilalim ng corporate law, magkakaroon ka ng power na surin ang lahat ng negosyo ko. Ito ang pinakamabilis na paraan. Huminto siya. Bukas ang City Hall ng alas 9 ng umaga bukas. Nakasyedule na tayo. Tumingin ulit ako sa table nila Jericho. Tumayo na siya para alalayan si Daniela sa kot nito. Akala niya. Nanalo na siya. Akala niya. Nakapag-asawa siya ng isang babaeng madaling magtiwala at tatanggapin na lang ang kahit anong ibato sa kanya. Nakalimutan yata niya kung ano ang trabaho ko. May isang kondisyon ako, sabi ko kay Nicholas. Gusto ko ng full access. Lahat ng account, kontrata, at vendor files mula 3 taon. Nakalipas, walang nakalok. Walang itatago. Gagawin ko ito sa sarili kong oras. At wag kang makikialam sa proseso ko. Tiningnan ako ni Nicholas na parang sinusuri kung bibigay ba ako. Hindi niya ako nakitaan ng kahinaan. Alas 9. Sabi niya. Sabay tayo at ayos ng kot niya. Wag kang malalate. Nauna akong lumabas NG Cafe. Sa lamig ng hangin noong gabing iyon. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin ng bintana. Isang babaeng may hawak na brown envelope na puno ng ebidensya laban sa sarili niyang asawa. Pumasok ako roon para maghanap ng sagot. Pero lumabas akong handa sa giyera. Nawala na sa akin ang lahat ng kinatatakutan kong mawala. At yon ang nagpapanganib sa akin ngayon. Inabot lang na 11 minuto ang civil wedding. Isang simpleng kwarto. Kasama ang huwes at 2 saksi na hinatak lang mula sa labas nang sabihing pwede na kaming pumirma. Hindi na ako nagdalawang isip. Paglapat ng pirma ko sa tabi ng panggalan ni Nicholas Soriano sa marriage certificate, naging malinaw at matalas ang focus ko. Sa labas ng City Hall,
kinuhanan kong larawan ang certificate. Ipinadala ko ito sa numero ni Jericho. Ang caption ko, naisip ko lang na dapat mong malaman na nasa City Hall din ako ngayong umaga. Congrats sa paghiwalay natin. I enjoy mo ang bahay. Pinanood ako ni Nicolas mula sa di kalayuan. Nakapamulsa, mabilis ka palang kumilos. Sa forensic work, kailangan. Sagot ko habang binabalik ang phone sa bag. Tara na, tingnan natin kung ano ba talaga ang lagay ng kumpanya mo. Sakop ng Soriano Development Group ang 4 na pinakamatas na palapag ng isang building sa Makati. Ang ganda at linis ng lobby sumisigaw ng kapangyarihan at pera. Pinakilala ako ni Nicolas sa mga staff ng walang paligoy-ligoy. Siya, si Lily Soriano, ang asawa ko at ang ating pansamantalang Chief Financial Officer, lahat ng budget at vendor approvals. Sa kanya, dadaan simula ngayon, makakatanggap kayo na official memo mamaya. Natahimik ang buong floor. Sa gilid, nakatingin sa akin ang isang babaeng nasa 40 o nabasa ko na ang file niya kanina. Siya, si Tita Carol, 6 na taon ng head ng Accounts Payable, Carmen Metatar B. Nakita ko rin na nakatanggap siya ng malalaking bonus kamakailan na nakakahalaga ng higit 1 milyong piso na walang eksplanasyon. Nilapitan ko siya agad. Carol, kailangan ko ngang kumpletong access sa system. Pati na ang mga archive files para sa lahat ng vendor accounts mula 3 taon nakalipas. Gusto ko nasa desk ko na yan sa loob ngang 20 minuto. Nakahalukip-kip si Carol. Ma'am, nakapangalan pa rin si Daniela sa 2 account natin. Kailangan ko po muna na approval niya. Biglaan po kasi ito. At may responsibilidad ako kay kanino, nakangiti kong sagot. Nakafile na ang mga papeles ni Daniela para sa paghihiwalay nila ngayong linggo. Wala na siyang papel sa operasyon nega kumpanya. Ang ma-account na yan ay sa kumpanya, hindi sa kanya. Nilapag ko ang authorization letter ni Nicolas sa desk niya. 20 minuto. Kung mas gusto mo, pwede ring ipaliwanag sa iyo ng mga abogado natin habang pinapalitan ng itang mga password mo. Ikaw ang bahala. Tumingin si Carol kay Nicolas. Nakatayo lang ito at tahimik na sapat na para maintindihan niya ang sitwasyon. Makalipas ang 23 minuto. Inabot niya sa akin ang mga susi, security tokens, at listahan ng passwords. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Pagsapit ng 4:00 ng hapon. Buo na ang litrato no G Panyanakaw sa isip ko. Mas malala pa ito sa inaasahan ni Nicolas. Tumitinggap ng bayad ang Axis Horizon Consulting bilang advisory services. Malinis at professional ang mga invoices. Kaya siguradong mayalam sa finance ang nag-setup nito. Pero nang i-cross-check ko ang mapetsa. Walang pruweba ang trabahong nagawa. Walang meeting records. Walang reports. Walang emails. Pawang katang-isip lang sa papel. Pero totong pera ang lumalabas. Ang total sa lupngang 14 na buwan 70 milyong piso. Nagstay ako hanggang 11:00 gabi. Bumalik si Nicolas ng 9:00 dala ang takeout na pagkain. At nilapak yon sa desko nang walang sinasabi. Kumain kami sa isang komportableng katahimikan. Yung katahimikan ng 2 taong parehong nakafokus sa isang problema. Sabihin mo sa akin kapag nakuha mo na ang dulo nito, sabi niya bago umalis. Nakuha ko na. Sagot ko.
Pero gusto kong gawing mas matibay ang ebidensya. Tumigil siya sa pinto. Gaano kalala? Sobra. Kakailanganin niya ng napakagaling na criminal defense lawyer. Tumango siya at umalis. Binalikan ko ang mga numero. 6 na beses tumawag si Jericho ng gabing yon. Hindi ko sinagot ni isa. Kinabukasan. Nagpatawag ako ng all-staff meeting sa boardroom. Nilapak ko ang makapal na tambak ng printed ebidensya nga peking invoice at transfer records. Sinabi ko sa lahat kung ano ang nalaman ko at kung ano ang susunod na mangyayari. Kung sino man ang kusang amin at tutulong sa investigasyon. Mananatili sa pwesto. Pero ang sinumang mapatunayang nakipagsabuatan sa pagpekeng records, ididiretso ko sa NBI. Pakbabanta ko bago magtanghali. 3 empleyado na ang kumatok sa opisina ko. Mula sa kanila, lalong lumino ang lahat. Hindi lang pala personal na taga-linis NG Pera ni Daniela C. Jericho. Ginamit din niya ang kumpanya para kumabig pa nga para gamit ang 3 iba pang mga pekeng vendor ang pera. Hinati sa personal account ni Daniela at business account ni Jericho. Tapos inilipat ang iba sa account ng nanay niya sa probinsya. Nanay niyang 64 anyos na. Nasiguradong walang kamalay-malay na ginagamit ang pangalan niya sa illegal na transaksyon. Napatulala ako sandali. Pareho silang ginagamit ang pamilya para magtago ang kasalanan. Talagang wala nang ibababa pa ang tingin ko kay Jericho. Nag-resign si Carol via email ng 1:47 na hapon. Personal reasons. Pinalok ko agad sa IT ang access niya bago pa man niya matapos isend ang message. 2 araw ang lumipas. Tumawag si Daniela sa linyang opisina ko. Wala kang ideya sa pinasok mo. Sabi niya, kalmado at mayabang pa rin ang boses niya boses ang isang babaeng sanay na siya palagi ang nasusunod. Hindi ka mahal ni Nicholas, ginagamit ka lang niya bilang legal na sandata. Pagitapos nit, itatapon ka rin niya gaya ng ibang gamit na pinagsawaan na niya. Daniela, kalmado kong sagot. Aiza akong forensic accountant. Hindi ko kailangan ang pagmamahal ni Nicholas, kailangan ko lang bigyan niya akong kumpletong access sa system at wag siyang haharang sa daan ko na ginawa naman niya. Tiningnan ko ang mga bank records sa desk ko, nahanap ko na ang transfers ng Access Horizon, nahanap ko na rin yung iba pang dumi vendors. Nahanap ko na ang account kang biyenan ko sa probinsya. At ngayon, kasalukuyan kong tinitingnan ang koneksyon ng property management kumpanya ng kapatid mo sa pera natin. Natahimik ang kabilang linya. Nga pala, kamusta na ang kapatid mo dagdag ko? 3 segundong tahimik. Nakakamali ka sa ginagawa mo. Madiin niyang sabi, bihira akong magkamali. Sagot ko. At binabaan ko siyang telepono. Dumating ang tunay na krisis noong Huwebes ng hapon. Nagpa-schedule si Daniela ng emergency meeting kasama ang 2 pinakamalaking investors ng kumpanya para sa Biyernes, alas 4 ng hapon. Ang agenda niya magpatawag ng boto para patalsikin si Nicholas bilang CEO at maglagay ng temporary officer mula sa board. Kapag nangyari yon, mawawalan ang kontrol si Nicholas. At automatikong mawawala rin ang posisyon ko bilang CFO. Mababasura at may delay ng ilang taon ang lahat ng ebidensyang naipon ko. Kung hindi man niya may labas ang pera, wawasakin niya ang kumpanya mula sa loob. Dumiretso ako sa opisina ni Nicholas. Kailangan ko ang contact information kom 2 investors na yan. Sabi ko bago pa man ako makaupo.
At kailangan kong 1 oras kasama sila bago mag-alas 4 bukas. Tumingin si Nicolas sa akin mula sa monitor niya. Si Madam Margarita, kakausapin kahit sino. Pero si Roberto ang problema. Ninong siyang anak ni Daniela, kakampihan niya yon dahil sa loyalty. Ano ba ang mas mahalaga kay Roberto kaysa kay Daniela, tanong ko? Natahimik si Nicolas sandali. Ang pondo niya. Nagmamanage siya ng multibilyong pisong private equity. Anumang iskandalo na tatama sa isa sa mga investments niya, ikababaksak ng tiwala ng iba niyang investors. Kung ganon, ipapakita ko sa kanya kung anong klaseng iskandalo ang nandito na. At kung anong papasukin niya kapag bumoto siyang maglagay ng opisyal na under investigation para sa financial crimes. May nakasampa na bang investigation, tanong ni Nicolas. Makakaroon. Sagot ko. Ifa-file ko na ang report sa BIR at NBI ngayong gabi. Tinitigan ako ni Nicolas mula sa desk niya. Ibibigay ko sa iyo ang contact information nila. Kinausap ko si Madam Margarita kinabukasan ng umaga. Diretsahan siyang kausap at walang pasensya sa mga paligoy-ligoy. Pinakita ko ang ebidensya sa loob ng 30 minuto. Nagpasalamat siya at sinabing hindi siya attend sa meeting ni Daniela. Mas mahirap kausapin si Roberto. Hinarap niya ako ngan alas 12 ngan tanghali na may halong inis. Tipong pakiramdam niya ay nag-aksaya lang siyang oras. Nasa edad 60 na siya. Puti ang buhok. At may dating ng 1 taong sanay na laging sinusunod. 11 taon ko nang kilala si Daniela. Sabi niya bago ko pa mabuksan ang folder ko. Anuman ang nangyayari sa kanila ni Nicolas, labas na tayo dun. At hindi ako naniniwala na magagawa niya, si Roberto. Nilapak ko ang 1 pahina sa mesa niya. Ito ang kopya. Na-file ko sa BIR kaninang alas 8 na umaga. May nakalagay pang case reference number. Si Daniela Soriano ay nasa ilalim na NG investigasyon para sa fraud, money laundering, at tax evasion. Tinanggap na ang kaso ngayong umaga. Kung boboto kayo para ilagay ang taong gusto niya sa kumpanyang ito, imbestigahan din ng gobyerno ang boto ninyo bilang obstruction of justice. Hinayaan ko siyang basahin ang pahina. Kung masangkot ang pangalan ng pondo ninyo dito, magtatanong ang iba pa ninyong investors. Binasa ni Roberto ang papel ng 2 beses. Na-file na to, hindi yon tanong kundi isang pahlilinaw. Na-filet na acknowledge na kaninang 8:07 ng umaga. Nasa email ko ang confirmation kung gusto ninyong makita. Tinitigan niya ang papel ng matagal. Saka niya isinara ang folder niya at nilinang sa gilid. Hindi ako attend sa meeting mamayang hapon. Sabi niya, walang nangyari sa emergency meeting ni Daniela dahil walang pumunta bago mag-alas 5 hapon. Receive ako ng mensahe mula sa assistant ni Nicolas. Kumuha na si Daniela ng criminal defense firm. Umatras na siya sa mga plano niya laban sa kumpanya. Naramdaman ng isda na nakasara na ang lambat. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Sa sobrang panik ni Daniela, tinawagan niya si Jericho. Alam ko ang pinag-usapan nila dahil detalyadong kinuwento ni Jericho lahat sa mga investigador kalaunan. Sinisisisiya ni Daniela dahil nakfail ang bank transfer na sinubukan nitong gawin 2 araw na nakalipas na flag ko na kasi ang transaksyon at inilagay ko sa hold ang accounts nila. Sinabihan niya, si Jericho na bahala na ito sa buhay niya. Marami na raw siyang problema at pabigat lang ito.
Tapos na siya sa asawa ko, si Jericho, na nangutang pa ng malaki gamit ang kagamitan sa negosyo niya at ang bahay ng nanay niya para pondohan ang scam nila. Ay biglang naiwang baon sa utang at walang kakampi. Sunod-sunod ang tawag at voicemail niya sa akin sa loop ngang 2 araw mula sa galit, naging desperado. Hanggang sa nagmamakaawa na parang bata, tinago ko ang lahat ng yon para sa ebidensya. Sabado NG apon, nag-drive ako papunta sa isang coffee shop para kitain si Jericho. Hindi dahil may nararamdaman pa ako para sa kanya, kundi dahil gusto kong marinig ang pag-amin niya ng personal at may papagawa ang abogado ko. Nandun na siya pagdating ko. Nakayuko at halos pisilin ang paper cup na hawak niya. Mukha siyang tumanda ngang 5 taon sa loop ang 2 linggo. Umupo ako sa kaharap niya nang hindi hinuhubad ang kot. Hindi mo na kailangang gawin to. Sabi niya, kahit ano pang sinabi ni Nicholas sa'yo. Jericho, nilapa ko ang isang manipis na folder sa table. Nakasama ang pangalan mo sa kaso sabir. May fraud case din na naka-file para sa shell company mo. At magde-default na ang mga loan mo sa bangko. Alam mo na yan. Nilapit ko sa kanya ang folder. May isang paraan para mapaikli ang sentensya mo sa kulungan. Makipagtulungan ka. Ibigay mo lahat ng ebidensya sa mga transaksyon at pumirma ka para isauli ang nakaw na pera sa Soriano Development. Tinitigan niya ang folder ng hindi hinahawakan. At anong mapapala mo dito, tanong niya. Masasara ko ng malinis ang mga libro ng kumpanya. Sagot ko, yan ang trabaho ko. Kinuha ni Jericho ang folder. Nanginginig ang mga kamay niya. May USB drive echo. Mahinang sabi niya, nandun lahat ng backup, bawat transfer record, bawat hatian namin ni Daniela, at bawat dummy account. Nasa bahayng nanay ko. Wala siyang ideya kung ano yon. Tinitigan ko siya. Kung pipirma ka ng full statement ngayon at bibigyan mo ako ng otorisasyon na kunin yung drive, kakausapin ko ang abogado ko na ilagay ka bilang state saksi bago maglunes. Hindi mabubura ang kaso mo. Pero malaki ang may tutulong niyan para bumaba ang sentensya mo. Pumirma siya gamit ang ballpen ko. Bawat pahina, parang unti-unting kumukuhang lakas niya. Sa huling pahina, hindi na siya nakpanggap. Patawad. Sabi niya, hindi niya sinabi kung para saan. At hindi ko na rin siya tinanong. Medjing toto ka sa lahat ng sasabihin mo sa mga investigador. Sabi ko sabay, tayo, yan na lang ang tanging tama na pwede mong gawin. Iniwan ko siya roon. Naupo muna ako sa kotse ko ng ilang minuto pero ako naudriw. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil sa matinding pagod na mararamdaman mo kapag sa wakas ay tapos na ang isang mahaba at madilim na yugto. At kailangan mo nang alamin kung paano ulit bumalik sa normal. Araw ng Martes nang mangyari ang hulihan, tanghali pa lang. Nasa lokal na balita na ang mukha ni Daniela nakaposas palabas ng bahay niya. Ang kaso niya wire fraud, conspiracy para sa money laundering at tax evasion. Si Jericho naman, hiwalay na sumuko sa mga otoridad para ibigay ang buong statement niya. Pinanot namin ni Nicholas ang balita mula sa opisina niya. Nagbuhos siya nga 2 basong ala nang hindi na nagtatanong kung gusto ko ba. At nilapak ang isa sa desk ko. Tapos na, sabi niya. Tapos na nga. Paksang ayon ko. Natahimik kami sandali. Pwede mo nang umpisahan ang mga dokumento para sa turnover kung kailan ka handa.
Sabi ko habang nilalapag ang baso ko. Nag-draft na ako ng turnover para sa CFO role. Kapag nakahanap na kayo ng permanenteng pamalit, ipapaliwanag ko ang lahat at alisin ko na ang access ko. Hindi umimik si Nicholas. Stable na ang kumpanya. Patuloy ko. Solid at documented na ang lahat ng panlolokong nangyari. Hindi mo na ako kailangan sa posisyong to? Naintindihan ko, blanko ang boses niya. Tipong may malalim siyang pinag-isipan. Ayusin ko na rin ang feeling natin sa korte para mapawalang bisa ang kasal ngayong linggo. Sabi ko, nagawa ng kasal natin ang layunin nito, wala tayong naging problema. At wala akong hihinging share o pera sa settlement natin. Hindi ako makatingin sa kanya habang sinasabi yon. Inayos ko ang mga files sa desk ko at pinakpatong-patong. Kumbinsi ko sa sarili ko. Kaya naninikip ang dibdib ko ay dahil lang sa bumababang adrenaline at magiging. Okay? Din ako pag nakatulog na ako. Iwan mo ang mga files na yan. Sabi ni Nicholas. Napatigil ako. Sabi ko, iwan mo yan. Tumayo siya at lumapit sa akin. Umaga pa lang. Pinakahandan mo na ang pag-alis mo. Pinapanood kita. May usapan tayo. Tapos na ang trabaho. Tapos na ang trabaho, sabi niya. Pero ikaw, hindi pa. Napatingin ako sa kanya. Nawala ang pagiging seryoso at malamig na mukha niya. Yung hitsura niya kapag nasa meeting o nasa harap ng mga empleyado. Ikaw ang pinakamagaling na taong nakatrabaho ko. Sabi niya, binago at inayos mo ang pananalaping ng kumpanyang to sa loob ng 3 linggo. Habang binubuwag mo ang 14 na buwang sindikato. At pinrotektahan mo ang mga investors mula sa maling desisyon at ginawa mo lahat yan ng kalmado. At nang hindi ko kailangang bantayan o utusan ka. Huminto siya. Mayroon akong kumpanyang nakakahalaga ng bilyon-bilyong piso. At tumatakbo to dahil sa tiwala. Ang pinakamahalagang taong kukunin ko ay yung taong magbabantay nito. Pwede kang kumuhang permanenteng CFO. Sabi ko, yung totoong CFO. Toto kang CFO. At asawa rin kita. At hindi ako papayag na maging sa papel lang yon. Tinitigan ko siya ng matagal. Pumirma tayo dahil kailangan sa sitwasyon. Alam ko kung bakit tayo pumirma. Pero alam ko rin na mula nang pumasok ka sa building na at mapa-resign mo ang sindikato bago mag-lunch break. At nung mapapayag mong umatras, si Roberto gamit lang ang isang pirasong papel. Hindi na kita tiningnan bilang isang legal na sandata lang. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Walang kurap. Kailangan kang kumpanyang to. At bilang lalaki, sinasabi ko rin na kailangan kita. Dalawang makaibang bagay yon. At pareho kong ibig sabihin yon, napakatahimik na kwarto. Hindi mo sinasabing mahal mo ako. Dahan-dahan kong sabi. Sinasabi ko na ikaw lang ang kaisa-isang taong nakilala ko sa 11 taon kong pagpapatakbo ng negosyo na hindi ako pinlastik at hindi itinago ang katotohanan sa akin. Sagot niya, sinasabi ko na buo ang tiwala ko sa'yo. Na hindi. Madali para sa akin. At sinasabi ko, na ang isiping lalabas kang pintong yan ngayong gabi at hindi nababalik. Yon ang unang beses na nakaramdam ako ng totoong takot. Huminto siya. Bahala ka na kung paano mo iintindihin yan. At inintindi ko yon sa pinakamagandang paraang pwede. Hindi na na-file ang annulment paper. Naiwan sa drawer ang mga dokumento para sa turnover.
Nagstay ako. Ako ang naging permanenteng CFO makalipas ang 6 na linggo na may buong basbas ng board. Wala pa ring ka-romansa-romansa ang seremonya, isang simpleng appointment letter at email announcement lang sa opisina. Pero hindi ko nababaguhin yon. Tumagal ni 8 garo ang trial ni Daniela. Nasentensyahan siya sa lahat ng kaso niya. Nakakuha naman si Jericho ng mas mababang sentensya dahil nakipagtulungan siya at binigay ang USB drive. Na tinawag NGMAJ investigador na pinakamalinis at kumpletong ebidensya na nakita nila sa ganong kalaking kaso. Nalinis ang pangalan ng nanay niya sa loob 48 oras. Dinalaw ko si Jericho bago siya tuluyang makulong para tapusin ang mga huling papeles. Pumayat siya at tahimik. Wala ng angas. Tinanong niya kung bakit ko pa siya tinulungang mapababa ang sentensya gayong hindi ko naman kailangan. Dahil gusto kong maibalik ang pera sa kumpanya. Sagot ko, ang taong makukulong ng 20 taon. Walang mababayaran kahit makano? Pero kung 7 taon lang, may chance pa, hindi yon awa. Math yon. Tinanggap niya yon. Siguro nakahinga rin siya ng maluwag dahil sinagot ko siya sa paraang naiintindihan na niya sa akin. Paglabas kong gusali sa isang maaliwalas na hapon ng Marso, tinawagan ko si Nicholas. Pangalawang ring pa lang. Sumagot na siya. Tapos na. Sabi ko, umuwi ka na. Sagot niya. Nandito na ang quarterly numbers ng Riverside Project. Gusto kong tingnan mo bago mag-alas 5. Yan na yata ang pinaka-unromantic na bagay na sinabi sa akin ng kahit sino. Natatawa kong sabi. Tumaas na 18% ang margin natin. Sagot niya. Dahil sa ginawa mong restructuring. Para sa akin, napaka-romantic nun. Tumawa ako ng totumula sa puso ko. At naglakad papunta sa parking lot, tuluyan ng sumara ang masakit na kabanata. Pinakbabayaran na nina Jericho at Daniela ang mga ginawa nila. Malinis na at balance na ang record energy kumpanya. At uwi ako hindi sa bahay na pinamigay ko dahil sa maling pagtitiwala kundi sa lugar na pinili ko para sa sarili ko. Nakatayo sa sarili kong mga paa. Katabi ang isang lalaking hindi kailanman hiniling na palitin ko ang mundo ko para sa kanya. Isang kasal na nabuo dahil sa kontrata at negosyo na sa paningin ng marami ay hindi na dapat piliin pa ulit. Pero pinili namin at yon. Sa tingin ko, ang bahagi ng kwento na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong spreadsheet